Alam mo yung feeling na kahit anong effort mo sa isang babae, parang scene ka lang. Parang ikaw pa yung naghahabol, ikaw yung laging nag-a-adjust, ikaw yung laging may gustong patunayan. Tapos minsan kapag hindi ka nag-message, wala rin siyang pakialam. Ang mas masakit, kapag sobrang bait mo, mas lalo ka pang hindi pinapansin. Kung relate ka dito, makinig ka kasi may isang bagay na kapag sinimulan mong gawin, sobrang laking chance na hindi ka na basta-basta tatanggihan ng babae. Hindi ito magic line, hindi ito pa-cool, at hindi rin ito alpha-alpha na walang sense. Ang ginagawa nito, binabago nito yung aura mo, binabago nito yung respeto ng tao sa'yo, at pinaka-importante, binabago nito yung respeto mo sa sarili mo. May time dati, may isang babae akong sobrang gusto. Yung tipong kapag nag-reply siya, gumaganda araw ko. Kapag hindi siya nag-reply, parang may kulang. Tapos ang ginagawa ko, lagi akong available. Lagi akong okay lang. Lagi akong nag-a-adjust sa schedule niya. Kahit minsan alam kong hindi niya ako priority. Ang nakakatawa pa kapag may konting lambing siya, parang nananalo na ko. Pero sa totoo lang, ako yung talo. Kasi ginagawa kong source ng self-worth ko yung attention niya. Tapos isang araw, bigla niyang sinabi, ang bait mo, pero alam mo na yung kasunod. Yung pero na parang final boss ng rejection. Doon ko na-realize yung pinaka-basic pero pinaka-makapangyarihang lesson. Kapag masyado kang humihingi ng approval, nawawala yung value mo. Hindi dahil masama ang maging mabait, pero dahil ramdam ng babae, kung yung kabaitan mo, may kapalit. Kung yung effort mo, may desperation. At dito papasok yung isang bagay na kailangan mong simulan. Ito yung simple pero sobrang nakakatakot gawin. Simulan mong piliin ang sarili mo kahit may chance na mawala siya. Kasi tingnan mo, ang pinaka-attractive sa isang lalaki, hindi yung gwapo, hindi yung may pera, hindi yung may kotse, bonus lang yon. Pero yung core, yung lalaking may direksyon, yung hindi niya kailangan ipagsiksikan yung sarili niya, yung hindi nagmamakaawa sa attention, yung kaya niyang umalis kung hindi siya nirerespeto, yun yung lalaking bihira, at kapag bihira ka, mas hinahabol ka. Sa Stoic philosophy, may isang concept na sobrang solid. Control what you can control. Ang problema sa maraming lalaki, pinipilit nilang kontrolin yung damdamin ng babae. Pinipilit nilang kontrolin kung magugustuhan ba sila. Kaya ang ginagawa nila, nag-o-overperform, nagbibigay agad ng todo, nagpapaka-nice guy. Pero sabi ng Stoics, yung ganitong approach, pain yan. Kasi hindi mo kontrolado yung response ng iba, pero kontrolado mo yung sarili mo, kontrolado mo yung standards mo, kontrolado mo kung paano ka magdadala. At sa psychology, may ganitong effect, people value what has boundaries. Pag walang boundaries, it feels unlimited. At pag unlimited, it feels cheap kahit ikaw, di ba? Pag sobrang available yung isang bagay, hindi mo siya gaano pinapahalagahan. Pero pag alam mong may limit, may rules, may self-respect, mas nagiging desirable. So kapag nagsimula kang piliin ang sarili mo, hindi ibig sabihin nun magiging cold ka. Ibig sabihin lang, hindi ka na madaling laruin. Ngayon, eto yung pinaka-practical na application nito. Una, stop chasing conversations. Maraming lalaki pilit na pilit buhatin yung chat. Ikaw yung laging may tanong, laging may follow-up, laging nagko-comment sa story. Tapos siya, haha lang. Tapos ikaw, gagawan mo pa ng joke. Bro, hindi mo trabaho maging clown. Kapag ramdam mo na one-sided, wag mo ipilit. Hindi ka desperate. At kapag tumigil ka, dito mo makikita kung interesado talaga siya. Kasi kapag interesado siya, may effort yan kahit konti. Pero kung wala talaga, at least hindi mo sinayang oras mo. Pangalawa, stop over-explaining yourself. May mga lalaki na kapag hindi agad nag-reply yung babae, ang ginagawa nila, nagtatapon ng message na parang essay. Sorry baka busy ka, okay lang, baka ano. Bro, bakit ka nagsusorry na may buhay siya? Sa Stoicism, ang tunay na strength, quiet, hindi yung maingay na pagmamakaawa.
Ang confident na lalaki, hindi kailangan i-prove na okay siya. Kaya niyang tumahimik, kaya niyang maghintay, kaya niyang umalis. Pangatlo, stop being emotionally cheap. Ito yung mabilis I miss you, mabilis ikaw na talaga, mabilis magbigay ng girlfriend treatment kahit di pa kayo. Ang psychological effect nito nababawasan yung thrill kasi parang binigay mo agad yung reward bago pa siya mag-invest. Imagine, ikaw nag-effort, ikaw nagbigay, ikaw nag-adjust, ikaw naghabol, so anong incentive niya para mag-effort din? Wala. Kaya kung gusto mong hindi ka tanggihan, wag mong ibigay lahat agad, hindi dahil nagmamanipulate ka. Pero dahil natural yon, relationship is built on mutual investment. Pang-apat, simulan mong ayusin yung buhay mo na hindi siya kasama sa plano. Ito yung pinakahirap, pero pinaka-attractive kasi may mga lalaki, bawat desisyon nila nakabase sa babae. Magiging busy ba siya? Makikita ko ba siya? May chance ba? Pero ang lalaking hindi natatanggihan, may sarili siyang mission, may goals siya, may routine siya, may discipline siya. Hindi siya umiikot sa isang tao. At kapag nakita ng babae na hindi siya yung mundo mo, mas nagiging curious siya, mas nagiging invested siya, kasi ramdam niyang may buhay ka na worth joining. Tandaan mo, ang babae, naturally, attracted siya sa stability at direksyon, hindi sa insecurity na may pa-love letter araw-araw. At dito papasok ulit yung stoic idea. Virtue over validation. Ang tunay na lalaki, hindi kumikilos para purihin. Kumilos siya dahil tama. So kapag sinimulan mong ayusin sarili mo, hindi mo na kailangan ng approval niya para masabing worth it ka. Ngayon, may isa pang malaking realization. Maraming lalaki takot sa rejection, kaya sila nagiging nice, people pleaser, agreeable. Pero ang totoo, yung rejection, hindi yan kalaban. Minsan, blessing yan. Kasi pinapakita sa'yo nun kung sino yung hindi para sa'yo. The Stoics would say, obstacles are the way. Yung sakit ng rejection pwedeng maging fuel para maging mas solid ka. Hindi para magalit sa babae, hindi para maging bitter, pero para mas maging grounded ka. At ito yung pinaka-mature na mindset. Hindi mo goal na hindi ka ma-reject. Goal mo, maging lalaking hindi natitinag kahit ma-reject. Kasi kapag yung confidence mo nakabase sa sana magustuhan niya ako, mahina yan. Pero kapag confidence mo nakabase sa I'm becoming the best version of me, kahit sinong babae ang dumating, hindi ka mawawala sa sarili mo. At yun yung nakaka-attract. Kaya kapag sinimulan mong gawin, ito yung piliin sarili mo, kahit may chance na mawala siya, magbabago yung energy mo. Biglang hindi ka na needy, hindi ka na try hard, hindi ka na pakiusap. Ang dating mo na ngayon, kung gusto mo ako, welcome. Kung hindi, okay lang. At sa psychology, yan ang pinaka-rare, secure attachment. Yung taong kaya magmahal pero hindi takot mawalan. Yung kaya magbigay pero hindi nagmamakaawa. At sa totoo lang, eto yung sikreto kung bakit hindi ka basta tatanggihan. Kasi pag ganito ka, hindi mo hinahabol yung babae. Hinahabol mo yung mas mataas na version ng sarili mo. At kapag ganon, napapansin ka. Hindi dahil nagpakul ka, pero dahil may strength ka na hindi kailangan ipakita. So kung gusto mong subukan ito, simulan mo sa maliit. Kapag gusto mo siyang i-message pero alam mong out of desperation lang, wag. Kapag gusto mong mag-explain ng feelings mo pero alam mong ginagawa mo lang kasi natatakot ka mawala, pause. Kapag gusto mong mag-adjust ng schedule mo pero alam mong disrespect na sa sarili mo, stop. Hindi mo kailangan maging bastos. Hindi mo kailangan maging cold. Kailangan mo lang maging totoo sa value mo. At kung may natutunan ka dito, gusto kong tandaan mo tong line na to. Ang babaeng para sa'yo, hindi mo kailangan pilitin. Ang babaeng para sa'yo, mararamdaman mong mutual. May effort siya, may respeto siya, may clarity siya. At kung wala, thank you. Next. Hindi dahil arrogant ka, pero dahil mahal mo sarili mo. Sa dulo, hindi mo kontrolado kung sino ang pipili sa'yo,
pero kontrolado mo kung sino ang pinipili mong maging ikaw. At kapag pinili mong maging lalaking may self-respect, discipline at direksyon, yung rejection, hindi na siya kasing sakit. Kasi alam mong kahit sino pa ang dumating o umalis, hindi mo iiwan yung sarili mo. Kung nagustuhan mo tong video at gusto mo pa ng mas maraming ganitong usapan about confidence, mindset at relationships, mag-subscribe ka tapos i-comment mo, pipiliin ko ang sarili ko. Kita-kita tayo sa next video.